May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, mulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang dakilang alahayam sa pagpapatuloy ng ating talakayan ng Torah at Iman. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroon, mapagpalang gabi, hapon, o araw, ano pa ng oras yan sa inyo, samahan niyo po kami muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan. So ngayon po ay tatalakayin natin ang huling dalawang kabanata ng Aklat ng Kronika. Okay po. Kabanata 35. Ipinagdiwang ni Haring Josiah ang Paskwa. Ipinagdiwang ni Haring Josiah ang Paskwa para kay Yahweh sa Jerusalem, at ang kordero ng Paskwa ay pinatay sa 14 na araw ng unang buwan. Itinilaga niya ang mga saserdote sa kanilang mga tungkulin at pinalakas ang kanilang loob sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Levita na nagtuturo sa buong Israel at itinalaga kay Yahweh, ilagay niyo ang kaban ng tipan sa templong itinayo ni Haring Solomon. Hindi na ito dapat buhatin sa inyong mga balikat. Paglilinaw ang naunang pangungusap tungkol sa kaban ng tipan ay isiningit lamang ng mga relihiyosong tagapagsalin. Sa 1 Kronika 13:13-14, sa takot ni Haring David sa kaban ng tipan, inihabilin niya ito sa Libitang si Obed-Edom. Sa 2 Kronika 25:23-24, si Haring Jehoash ng sambahayan ni Ephraim ay kinuha ang lahat ng kagamitan na nasumpungan sa templo ni Yahweh na dating nasa pangangalaga ni Obed-Edom, mula kay Haring Amaziah ng sambahayan ni David. Kaya't ang kaban ay napunta sa pangangalaga ng sambahayan ni Ephraim bago pa sila sinalakay ng mga Assyrian noong 721 BCE na naging sanhi ng kanilang pagkakalat. Basahin din ang Maccabees 49:4-7, Maccabees para sa ibang salaysay tungkol sa kaban ng tipan. Ngayon, paglingkuran ninyo si Yahweh ng ating alahayam at ang kanyang bayan, ang mga Israelita. Ihanda ninyo ang inyong sarili ayon sa inyong mga pamilya, sa inyong mga pangkat, ayon sa mga tagubilin na isinulat ni Haring David at ng kanyang anak na si Haring Solomon. Tumayo kayo sa banal na lugar, isang pangkat ng Levita, para sa bawat pangkat ng mga pamilya ng inyong mga kapwa Israelita. Patayin ninyo ang mga kordero ng Paskwa. Italaga ninyo ang inyong sarili at ihanda ang mga tupa para sa inyong mga kapwa Israelita, ayon sa inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Nagbigay si Haring Josiah para sa lahat ng mga Israelita na naroon
ng 30,000 tupa at kambing para sa mga handog sa Paskwa at 3,000 baka. Lahat mula sa sariling pag-aari ng hari. Ang kanyang mga pinuno ay nagbigay din ng kusang loob para sa mga tao, mga saserdote at levita. Sina Helkia, Sekaraya at Jehil na mga opisyal na namamahala sa templo ni Yahweh ay nagbigay sa mga saserdote ng 2,600 handog para sa Paskwa at 300 baka. Gayon din si Konania kasama sina Shemaya at Nethanel na kanyang mga kapatid at sina Hashabia, Jeiel at Jozabad, mga pinuno ng mga Levita, ay nagbigay ng 5,000 handog para sa Paskwa at 500 bakal para sa mga Levita. Inayos ang paglilingkod at ang mga saserdote ay tumayo sa kanilang mga pwesto. Gayon din ang mga Levita sa kanilang mga pangkat ayon sa inuutos ng hari. Pinatay ang mga kordero para sa Paskwa at ibinisik ng mga saserdote ang dugo sa altar. Habang ang mga Levita ang nagbalat ng mga hayop, inihiwalay nila ang mga handog na susunugin upang ibigay ito sa mga pangkat ng mga pamilya ng mga tao upang iaalay kay Yahweh, ayon sa nakasulat sa Aklat ng Tipan. Ganon din ang ginawa nila sa mga baka. Inihaw nila ang mga hayop pang Paskwa sa apoy ayon sa utos at niluto ang mga handog pagsasaluhan sa mga palayok, kaldero at kawali, at agad itong inihain sa lahat ng tao. Pagkatapos nito, naganda sila para sa kanilang sarili at para sa mga saserdote, sapagkat ang mga saserdote na mula sa lahi ni Aaron ay abala sa pag-aalay ng mga handog na susunugin at ng mga taba hanggang sa gabing iyon, taba. Kaya ang mga Levita ang naghanda para sa kanilang sarili at para sa mga Levitang saserdote. Ang mga musikero, ang mga inapo ni Asap, ay nasa mga pwestong itinakda ayon sa utos ni Haring David. Asap, Heman, at Jeduthun na propeta ng hari. Ang mga tagabantay sa bawat tarangkahan ay hindi na kailangang umalis sa kanilang mga pwesto dahil ang kanilang mga kapwa Levita ang naghanda para sa kanila. Kaya ng panahong iyon na isagawa ang buong paglilingkod kay Yahweh para sa pagdiriwang ng Paskwa at pag-aalay ng mga handog na susunugin sa altar ni Yahweh, ayon sa inuutos ni Haring Josiah. Ang mga Israelita na naroon ay nagdiwang ng Paskwa ng panahong iyon at inobserbahan ang pista ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw. Ang Paskwa na iyon ay hindi pa naipagdiriwang ng ganon sa buong lupain ng Israel mula pa sa panahon ni Propetang Samuel. At wala ni isa sa mga naging hari ng Israel ang nakapagdiwang ng Paskwa na gaya ng ginawa ni Haring Josiah, kasama ang mga saserdote, mga Levita, at lahat mula sa sambahayan ni David at sambahayan ni Efraim na naroroong kasama ng mga tao sa Jerusalem. Ang Paskwa na ito
ay ipinagdiwang sa ika-18 taon ng paghahari ni Haring Josiah. Ang pagkamatay ni Haring Josiah. Pagkatapos ng lahat ng ito, nang maayos na ni Haring Josiah ang templo, si Necho na hari ng Egypt ay lumabas upang makipagdigma sa Carchemish sa tabi ng ilog Euphrates, at sinalubong siya ni Haring Josiah upang makipaglaban. Ngunit nagpadala ng sugo si Haring Necho kay Josiah na nagsasabi, "Wala akong alitan sa iyo, hari ng sambahayan ni David. Hindi ikaw ang nilalabanan ko sa pagkakataong ito, kundi ang sambahayan na kalaban ko. Ang alahayam ang nag-utos sa akin na magmadali, kaya huwag mong labanan ang alahayam na kasama ko, baka lipulin kanya." Subalit hindi pinakinggan ni Haring Josiah ang mga salita ni Necho na mula sa bibig ng alahayam. Sa halip, nagbalat kayo siya at sumabak sa labanan sa kapatagan ng Megiddo. Tinamaan si Haring Josiah ng mga mamamana at sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Ilayo ninyo ako. Ako ay lubhang nasugatan na." Kaya inilabas nila siya mula sa kanyang karwahe. Inilagay siya sa isa pang karwahe at dinala siya sa Jerusalem, kung saan siya namatay. Inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninuno, at ang buong Israel ay nagluksa para sa kanya. Si Jeremiah ay sumulat ng mga panaghoy para kay Haring Josiah, at ang lahat ng mga lalaki at babaeng mga awit ay inalala si Haring Josiah sa kanilang mga panaghoy hanggang sa panahong iyon. Ang mga ito ay naging kaugalian sa Israel at nakatala sa aklat ng mga panaghoy. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Josiah at ang kanyang mga gawa ng kabanalan ayon sa nakasulat sa batas ng tipan ni Yahweh, mula simula hanggang wakas, ay nasusulat sa mga talaan ng mga hari ng sambahayan ni David. Ay, mga kapatid, ito pala yung kaya pala namatay si Josiah. Di ba sinabi sa kanya mamamatay siya ng Kaya pala kasi sinuway niya yung sabi ni Necho na hari ng Egypt, "Huwag mo kaming pigilan, hindi kami sa'yo nakikipaglaban." Kaya lang nagbalat kayo siya at lumaban, kaya siya namatay sa although righteous siya, pero namatay siya sa digmaan kasi sinuway niya yung sinabi ni ng hari ng Egypt. Diba ito yung kini-question natin. So ito pala ang dahilan. Then ano mo masasabi mga kapatid? Sino itong hari ng Egypt na to? Si Necho, hari ng Necho. Tapos Ano isa to? pa yung parang Ano to? kalaban niya yung mga diyan. Nasaan sa, kasi na lang yan yung summary na lang. Parang mga Aramean at ang kalaban ng Egypt dyan or Assyria. Mm. Pero alam ko natalo din ng dyan ang Egypt. Tapos ito pa, yung sa verse 13, may mga sinabi ditong mga palayo, kaldero at kawali. Di ba ang puro inihaw lang? Inihaw nila ang mga hayop pang Pasko sa apoy ayon sa utos, at niluto ang mga handog pagsasaluhan. Wala na yung mga at agad itong inihain sa lahat ng tao. Kasi to di ba Pasko? So,
ano lang, puro uling at ano lang, puro inihaw lang, di ba? Inihaw. Mm. Oo. So, walang Hindi mga pwede. palayo, kaldero at kawali. Puro inihaw lang. Kasi hindi naman sila pwede magdagdag na iba pampalasa. Pero ako natural. Good evening, mga kapatid. Good evening. Paano gabi sa inyo? Good evening. Sararating ko lang galing Ayna. Wow. Kumusta yung unliven niyo? Masarap. Ayos lang. Nakakaingit kayo ha. Ang unliven namin, puro arena tsaka ano. Sa inyo may halong kamote. Sarap naman. Sige, tuloy. Tuloy. Ay, nako. Tuloy. Sis Maria. Oh, tuloy na, tuloy. Kabanata 36. Haring Jehoahaz, sambahayan ni David. Wait. Kinuha. Tapos di sa verse 11, at ibinuhos ng mga saserdote ang dugo sa gilid ng altar. Hindi yun ibinubuhos sa altar mismo, sa gilid ng altar, ibinuhos. Kasi Tama po yan. verse 11 po. Sa gilid yan, sa gilid lagi. Oh. Apa. Okay. Verse 11. Okay, salamat sis. Paki-check na lang sis. Okay. Thank you sis Maria. Haring Jehoahaz, sambahayan ni David. Kinuha ng mga tao sa lupain ni Jehoahaz, na anak ni Josiah, ang ginawa siyang hari sa Jerusalem, kapalit ng kanyang ama. 23 taon si Jehoahaz ang maging hari, at naghari siya sa Jerusalem sa loob lamang ng 3 buwan. Pinababa siya ng hari ng Egypt mula sa trono sa Jerusalem, at nagtakda ng buwis sa Judea ng 100 talento ng pilak at 1 talento ng ginto. Ginawa ng hari ng Egypt si Eliakim, kapatid ni Jehoahaz, na hari sa sambahayan ni David at sa Jerusalem. At binago ang pangalan niya at tinawag siyang Jehoiakim. Ngunit dinala ni Neco si Jehoahaz papuntang Egypt. Haring Jehoiakim, sambahayan ni David. 25 taon si Jehoiakim nang siya ay maging hari, at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ginawa niya ang masama sa paningin ni Yahweh na alahayam ng Israel. Dumating si Nebukadnezar na hari ng Babylon laban sa kanya, at ginapos siya ng mga tanikala na tanso upang dalhin sa Babylon. Ayan na. Kinuha ni Nebukadnezar ang mga kagamitan mula sa templo ni Yahweh, at dinala ang mga iyon sa kanyang templo sa Babylon. Ayun. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Jehoiakim, ang kanyang mga kasuklam-suklam na gawa, at ang lahat na nangyari laban sa kanya ay nakasulat sa mga aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. Pagkamatay niya, ang kanyang anak na si Jehoiakim ang naging hari kapalit niya.
Haring Jehoiakim, sambahayan ni David. Jehoiakim at saka si taon Jehoiachin. nang siya ay Jehoiakim. maging hari. Jehoiakim ang tatay at Jehoiachin ang anak. Jehoiachin, Chin. nang siya ay maging hari. Jehoiachin. Jehoiachin, nang siya ay maging hari. At naghari siya sa Jerusalem sa loob lamang ng 3 buwan. At naghari siya sa Jerusalem sa loob lamang ng 3 buwan at 10 araw. Ginawa rin. Ginawa rin niya ang masama sa paningin ni Yahweh. Nang dumating ang tagsibol, ipinatawag siya ni Nebuchadnezzar at dinala siya sa Babylon, kasama ng mahalagang kagamitan mula sa templo ni Yahweh. Ginawa naman niyang hari si Zedekiah. Para inulit Iyo. yan. Verse, ano na tayo, 12? Tiyo ni Jehoiachin sa sambahayan Tama. ni David. Tama. Haring Sedekiah, sambahayan ni David. 21 taon si Sedekiah nang siya ay maging hari. At naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ginawa rin niya ang masama sa paningin ni Yahweh na alahayam, at hindi siya nagpakumbaba kay Jeremiah na propeta na sinugo ni Yahweh upang magbigay ng tagubilin sa kanya. Siya rin ay naghimagsik laban kay Nebuchadnezzar na hari ng Babylon, na nagpapanumpa sa kanya sa pangalan ng alahayam. Naging matigas ang kanyang leeg at matigas ang kanyang puso. At naging matigas din ang kanyang puso. At hindi nanumbalik kay Yahweh na alahayam ng Israel. Lahat din ng mga pinuno ng mga saserdote at ng bayan ay naging masama at walang katapatan. Sumusunod sa lahat ng kasuklam-suklam na gawain ng mga bansa at nilapastangan nila ang templo ni Yahweh na itinalaga niya sa Jerusalem. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Paulit-ulit na nagsugo si Yahweh ang alahayam ng kanilang mga ninuno, ng kanyang mga mensahero sa kanila, dahil naaawa siya sa kanyang bayan at sa kanyang tirahan. Ngunit kanilang nilibak ang mga mensahero ng alahayam. Hinamak ang kanyang mga salita at kinutya ang kanyang mga propeta, hanggang sa ang galit ni Yahweh ay nag-alab laban sa kanyang bayan, hanggang sa wala ng kagalingan. Kaya't isinugo niya laban sa kanila ang hari ng Babylon, na pumatay sa kanilang mga kabataan sa loob mismo ng kanilang banal na templo. At hindi niya kinaawaan ang binata, dalaga, matanda o mahina. Ibinigay silang lahat ng alahayam sa kamay ni Nebuchadnezzar. Kinuha ng hari ang lahat ng kagamitan sa templo ni Yahweh, maging maliit, maging malaki o maliit, at gayon din ang mga kayamanan ng templo ni Yahweh at ng hari at ng kanyang mga pinuno. Sinunog nila ang templo ni Yahweh, giniba ang pader ng Jerusalem, sinunog ang lahat ng palasyo, at winasak ang lahat ng mahalagang bagay. Ang natira mula sa espada ay dinalang bihag patungong Babylon. At sila ay naging mga alipin niya at ng kanyang mga kahalili
hanggang sa manaig ang kaharian ng Persya. At ang lupain ay nakapahinga sa lahat ng panahon ng kanyang pagkatiwangwang upang matupad ang 70 taon ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Jeremiah. Sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus ng Persia upang tuparin ang salita ni Yahweh na sinabi sa pamamagitan ni Jeremiah, ilantig ni Yahweh ang puso ni Haring Cyrus ng Persia upang magpalabas ng isang pahayag sa buong kaharian maging sa pagsulat. Ito ang ipinapasabi ni Haring Cyrus ng Persia. Si Yahweh, ang alahayam ng langit, ang nagbigay sa akin ng lahat ng kaharian sa lupa at iniatas niya sa akin na muling itayo para sa kanya ang templo sa Jerusalem sa Judea. Ang sinumang kabilang sa kanyang bayan ay maaaring umuwi at nawa ay sumainyo si Yahweh na inyong alahayam. Yeda. Maano ko lang yung ginagamit talaga ng alahayam kahit yung mga ibang timbo si King Cyrus na ipatayo uli ang templo ng alahayam. So kahit hindi siya Israelita, ginagamit siya. Pakimute na lang po yung hindi magsasalita, Tapos si Nebuchadnezzar, 'di ba, ipinilin kay Jeremiah na sabihin na yung mga dadalhin sa Babylon ay sumunod. Kasi magkakaroon ng tagutom at saka mamamatay ang karamihan kung hindi sila pupunta ng Babylon. Kasi sa Babylon sila ay walang tagutom doon. Ngayon yung mga hari dito ay nagmatigas. O kaya pero si Nebuchadnezzar ginagamit din ng alahayam para hakutin ang mga Israelita sa Babylon. Kasi malilipol ang lahi ng Israelita kung hindi niya kukunin sa Israel, sa Jerusalem, sa Judea. So, ibig sabihin, may purpose may purpose pala yung natalo sila, yung sinakop sila. Oo. Nawasak sila Tapos doon. 70 years. Para may matira. Kasi nga Oo. magkakaroon ng tagutom. Parang matitigas kasi naulit sa lang mga hari. Oo, naulit din yung pagpunta nila sa Egypt. Kung hindi sila pumunta ng Egypt na panahon ni Jacob at ni Joseph, wala na rin maliditira sa kanila. Tapos ito pa, yung kasi yung 490 years, o bali 500 years na mula sa Egypt. Bali, kung ilang Sabbath years ang hindi nila binigay. Kaya nagkaroon ng 70 years. Nagpahinga ang lupa ng 70 years. 70 times sa 7 times 70 magiging 490 years silang nanirahan na dito sa sa Judea sa Canaan, pero hindi pa sila nagsa-Sabbath year. So ganito, binawi ng binawi ng alahayam ang yung 70 years ng pamamahinga ng lupain. Kaya 70 years sila namalagi sa Babylon. Kasi winawarningan na ni Jeremiah ganyan, 'di ba? Sinasabi niya sumama kayo, sinasabi niya sa hari na sumunod kayo sa hari ng Babylon. Yung iba nagmatigas, humingi pa ng tulong sa Egypt. Kaya pagdating na sa Egypt, sila, parang iba affected din eh. Pero nagkaroon kasi ng community sa Egypt, so hindi naman lahat ng pumunta ng Egypt ay nalipol. Si Jehoiachin ba to? Sedekaya, naging mag-Sikh. Tapos,
ano natin to sa sa Jeremiah, mas detalyado yung mga pangyayari. Pero ano din, may at least may overview na tayo. Ay, kayo may mga ano pa? So, ibig May sabihin, mga additional. nagkakaroon talaga ng cycle ang ano, ang daigdig. So, Oo, dumarating din yung nauulit. na dumarating din yung pamamahinga ng lupain. So, Oo, nagkakaroon ng reset. oo, opo, tama. Tignan ko na. Tsaka nauulit lahat ng mga pangyayari ayon sa so hindi tayo mag-worry talaga kasi protected talaga ang kung ano yung mga kaganapan nangyayari. Ano Mm. yun, kaparaanan, di ba? Yan, yung war na yan. Di ba? Hindi naman tayo dapat na worry kasi inutusan din ng pinagmatigas ng alahayam ang puso ng US at saka ng Israel Mm. para kalabanin ng Iran, which is na sa Mm. prophecy naman, no? At ang Iran ay pinag-prepare na niya ng ilang taon, ilang dekada para sa Ilang gerang ito dekada. na inevitable Natuto, talaga kasi matagal natuto ng sila, plano yan eh. natuto sila doon sa nangyari sa Iraq Oo. noong Nag, 1991 ba? 1990, uh, 1990. ang Desert 1990 Storm, yata yun. yung Oo, ginamit yung ng Desert US Storm. ang Iraq. Pero Mm, ganito, mm, meron isang anggulo na parang inano sa akin na ito rin, na yung bakit Iran, na ano kasi parang yung mga palibot ng Kazakhstan, kanilang ginigera, hindi nila mga gera ang Russia, kaya yung munang Iran. Actually, yung nasa West Coast ng Kazakhstan, parang naano nila yung mga Syria o Lebanon, di ba? Naano nila. So, ang nasa Kazakhstan, nasa right side, ay ang Iran. Tapos, mm, ang baba nun is Pakistan. Parang kanila na is, basta may stan no? mm, Kasi ang Kazakhstan, kaya lang New World, kanila magiging sentro. Dito pa talaga sa Shemite territory, sa mm, Kazakhstan. mm, Meron na silang center of government doon. Tapos mm, na may 200 na upuan doon sa kanilang parang pinaka seat of government. Ano yung 200 na yon? Yun ang sinasabi nila, 200 na fallen angels. I don't know, pero kung i-connect mo, di ba? Tapos yung mm, sa Astana, which is ano ba tawag doon? Kung ano ba, irarambol mo pangalan, parang Sigtan, Astana. So inaano nila yung so yung talaga din na divert nila ang attention. Sabi, masama daw ang Tapos isa pa, yung mga mga heritage site ng Iran, talaga tina-target nila. Gusto nilang burahin sa mapa mm. ang mga heritage site ng Kasi Iran. ito lang yung ano Napakailang centuries na yan, di ba? ito lang yung bansa na hindi nila totally na kubkob. Oo, na-preserve nila ang Pero kultura. noong 1970s kasi, 'di ba yung hari Oo, yung naging Shah, pop. Oo, yung Shah of Iran yung yan. Tapos naging modern. naging Ang mm. mga Kaya lang babae nag-alsa tong nag-skirt. yung supreme leader nila namatay, Si nag-aaklasyon Ayatollah. dahil nga nawawala na yung kultura nila, nagiging yung Oo. pananamit nila, yung gawin nila, inayawan ng mga Islam, ng mga At Muslim saka yung doon. autocratic, yan talaga ang form of government na dapat ng, di Yes, ba, sir. ng hari, yung Yes, sir. autocratic. Pati ang kanilang Mm. pagsunod at pagsamba, dapat Ah, din ng hari, di ba? Kaya pag sinabi mm. kasi alalaan mo yung susunod na aklat na pag-aaralan natin, parang ganyan, yung Jonah, autocratic. Pag sinabi ng ng hari na mag-ayuno. Lahat taga-ayuno, nagsasaklot. So maganda ang yan ang na-preserve ng Iran. Kasi saan nga ba 'yon? Ah, parang Persia din yan, yung, 'di ba? Yung si Jonah, saan sa pinapunta Mm. ng Alahayam? Mm. Diyan din yan sa may Strait of Hormuz din yan eh. Yang yan eh. Banda din dyan, dumaan din dyan si Jonas. Di siya dinala ng malaking isda.
quote-unquote, malaking isda. Daba So, yun. Spaceship ata yun. wala pa tayo. Para ang sabi ng tinanong ko, mensahero, Yan. ba't Hindi kaya, nabuhay pa? hindi, Pero andyan punta tayo hindi sa kaya Jonah. submarine yun. Oo, submarine nga, bro. Hmm. Pero ano na yan, ano na yan, parang preview. Kasi Yung yun ang ating explanation, di-discuss next, kasi yung explanation doon, iba eh. Mm-mm. Kasi wala naman silang word na submarine, so talagang big fish, ang Oo, sinabi nila. English. Oo, sige. So tinanong ko yun sa amin, sir. May mga reaction pa? So itong Kazakhstan na to, medyo curious ako kasi napapanahon na pag-aral kasi tinatago nila yung bansang yan eh. Pinapakita nila sa mga movie na disyerto na ilang, pero actually modern, tapos free energy, free electricity, lahat. Pero pag pumunta ka sa Wala pa. daytime, wala kang makikitang tao sa kalsada. Walang sasabi ng baka sa gabi lumalabas ng mga tao. Pero malamig naman ang klima, hindi mo sasabihin disyerto siya. Pero anyway, natin yan. Kung meron kayong mga karagdagang detalye tungkol sa kasi di ba may pinakitang mapa ang mensahero na ang Mount Zion ay nakaharap sa Jerusalem at saka sa Garden of Eden. So kung ita-triangulate mo siya, papatak siya ng either Russia, Kazakhstan, or Mongolia. So bahala na lang kayo kung ilang po ang May karagdagan pa kayo? Wala pa sis, kasi hindi pa nasasagot yung tanong ko. Na Pag nasagot, Wala pa. isi-share ko na. Sige. Okay, basa. Bible, Shalom. Sige, Tayo. sige. Bible, Shalom. May musika tayo, sis? Yada. Bakit tapos na tayo? Maga pa ka. Mamaya, bro. Sige. Musika, sis? Okay, sige. Bless po. Bible, Shalom. Salamat mga kapatid. Antabayan po natin ang susunod na aklat. Bless, shalom. Pinagdaanan, nananatili ka sa tuwing nadaan. Mga pagsubok ay dinihinda dahil sa aba. Nananalig ka, ikaw man ay tangkang sirain. Ngunit ngayon, ika'y pa rin. Ang mensahero ay karamay mo at laging gumagabay sa'yo. Hindi kawan ng alayam, laging matatag ang kalooban. Ikaw ay mahal ng alayam, hindi ka pababayaan. Munting kawan ng alayam, ikaw ay binuo ng isang mensahero. Dala-dala mo ang mga kautusan upang ito ay may isang katuparan. Ikaw man ay tangkang sirain.
Paginiwala mo ay di natitibag tulad ng isang banal na kalasag. Ding kawan ng alahayam, laging matatag ang